pinahahalagahan. Zizi. Mula nang makita-kita noong ako ay 10 taong gulang, nagpasya na akong, hindi na sa iba kundi sa iyo. Gusto mo bang pakasalan ako, para sa ating kwentong pag-ibig? Isang perpektong wakas ba? Ang sama mo talaga. Dahil sa iyo, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Dahil dito, naparalisa ang mga binti ng kapatid ko. Ngayon, kailangan mo pang dalhin siya para saktan ako. Ilagay ang telepono, huwag mag-picture. Pinilit lang akong pakasalan ang tumor na iyon. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Ako'y dinisenyo. Zizi. Kahit na, pakakasalan mo ako, mabubuti pa rin ako sa iyo. Huwag na sanang magtalo. Sige ba, hindi ko siya mahal. Ang mahal ko ay ikaw. Ang diamante ay pangmatagalan. Kainin mo ang singsing na ito. Maniniwala ako sa iyo muli. Shenzi. Ako ay isang ganap na tagapagmana ng pamilya He. Ikaw ay isang bukol. Ang pag-aasawa sa iyo ay swerte ng pamilya Chen. Kami ang pinakamayaman sa Longcheng. Ako si Chenzi, ang panganay na anak ng pamilya Chen. Ano ka ba? Makipag-ugnayan sa akin. Ikaw ang tagapagmana ng He Group. Si Yang. Ikaw lang naman ang anak ng pamilya He na iyon. Walang ibang alam kundi ang kumain, uminom, at maglibang. Ate, nagkamali ako. Sige, parusahan mo ako, batuhin mo ako, anuman. Huwag mo akong kalimutang tanggalan ng sapatos. Kung gusto mo palang suotin ang mga luma kong sapatos, sana sinabi mo na. Ganito ang klase, ayoko na. Nagnanais ka ng palihim. Nabigyan na kita. Ang aksidente sa sasakyan ay hindi inaasahan. Hindi mo kailangang akuin ang responsibilidad sa aking binti, Zizi. Pakakasalan mo ako, ang lalaking minahal ko ng 10 taon. Akala ko, namatay siya sa aksidente. Itong 2 patak ng luha ay tanda ng aking pagdalo sa kanyang libing. Ay nako, kapatid na babae, bakit ka nag-iisa dito at umiinom ng lungkot? Siguradong nasaktan ka sa pag-ibig. Sino ang nagpasama sa'yo? Tama, nag-iisa ka kanina. May 2 aso ngayon. Ang ingay ng mga tahol, nakakainis na. Sobrang sakit na ng mga binti. Ang hirap ng bibig, napakatigas. Wala pang natutulog na may sakit. Kayo, nakuha na ba kayong saktan ng may sakit? Oy, kapatid. Ikaw, mabaho kang may sakit. Sige, subukan mo akong saktan. Sinasabi na ang mga aso na kayang kumagat ay hindi nag-iingay. Ang ingay mo, mukhang hindi ka naman ganun kalakas. Ayos lang, di ba? Bigyan mo ng isang martini ang ginang na ito. Ako ang magbabayad. Saan ka naman biglang lumabas? Huwag ka munang umalis, o sa XTR. Maghintay ka lang, kung kaya mo, huwag kang umalis. Tinawag nilang nawawala. Aalis ka ba? Natatakot ka na? May posibilidad ba? Gusto kong dalhin ka sa isang biyahe. Natatakot ako na mahulog mula sa motorsiklo. Nandito ako. Hindi ka mahuhulog. Anong ginagawa mo? Pahiram lang. Yakapin mo ako. Zizi. Ikaw ang pinakamamahal kong babae sa aking buhay. Ikaw ang pinakamamahal ko. Napilitan akong pakasalan ang babaeng iyon. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Mamatay ka na, malaking salot. Ang aking kabataan sa loob ng maraming taon. Para lang sa aso. Takot ako.
Lahat ng lalaki ay masama. Bakit hindi ako pumili ng gwapo? Magandang umaga. Siyempre. Huwag kang magtanong tungkol sa akin. Huwag kang makipag-usap ng kung ano-ano. Kung hindi, may magtuturo sa iyo ng leksyon. Wow! Ito ay isang one-night stand. Anong malaking tagapagmana ng yaman ito? Ikalawang binata. Ikalawang binata, hindi ko ba nasabi, huwag masyadong maingay sa labas. Naiintindihan ko. Bumagsak ang presyo ng stock ng Chen Group. Ano ang balak gawin? Talaga bang ititigil ang pagsasanib sa He Group? Sigurado bang ititigil ito? Ang tungkol sa pagsasanib, siguradong ititigil. Naniniwala ba kayo sa mga himala? Himala. Zizi. Ayos na ang mga binti mo. Mangyayari ang himala sa akin. Mangyayari din ito sa Chen Group. Presidente, tumaas na ang stocks ng Chen Group. Si Hiyang ay nagloko at nagtaksil. Hindi ako makikipag-ugnayan sa ganitong tao. Sa hinaharap, ang Chen Group, ay ako lamang, si Chen Zi, ang mamahala. Pangulo, sobrang gwapo niyo po ngayon. Alam niyo na po ba ang eksenang ito? Kaya sinadya niyang umupo sa wheelchair ng ganitong katagal. Itong wheelchair na ito, ay parang salamin na nakikita ang katotohanan, na makikita kung sino ang tao, at sino ang multo. Siyempre, si Hiyang ay multo. Sino ang tao? Kuya, tingnan mo itong kotse ko. Maayos pa ba ito? Nahanap mo na ako. Ikaw na ang magsabi kung maayos ba ito. Ikaw ang pangulo ng Dragon City Sports Car Club. Ang kotse mo, mas marami pa kaysa sa bag ng ate ko. Sabi mo kaya mo, tiyak na kaya mo. Akala ko mekaniko ka pala. Kaya pala punong-puno ka ng lakas. Ay, bro. Talaga namang kahanga-hanga ka. Tumahimik ka at umalis ka. Boss, ayos na ang sasakyan nyo. Mag-ingat ka sa pag-alis. Hindi ba ito ang tagapagmana ng isang malaking pamilya ng negosyante? Babae. Bakit ka pa rin nag-aayos ng sasakyan? Ang cheque na binigay ko noong nakaraan. Hindi ba sapat ang halaga? Ako. Malaki ang aking pangangailangan. I can't wait for you to come home. Let me run my legs right out. Go back to you, back to you. I don't think I should go. Akala ko hindi mo ako kikilalanin kapag nakita mo ako muli. Hindi ka pwedeng magtanong tungkol sa akin. Pero hindi mo sinabi na hindi ko pwedeng matulog sa'yo. Crazy, give me flash. I know what you're missing, so I keep on trying. Let me be a very sweet illusion, so pure. What if I'm gonna say that you love and put yourself in who I am? Sige na.
Salamat, Pangulo. Ngayon, mukhang ayos na ito. Longcheng Supercar. Hindi ka makakapasok dito. Sino ang may lakas loob na umakyat sa bundok ng Chunming? Huwag masyadong maraming usapan. Umalis ka na. Kung wala kang importante, huwag mo akong istorbohin. Saan ka kanina? Tumutulong sa kaibigan. May kailangan ako. Oo. Magpakasal ka sa akin. Anong ginagawa mo? Anong mabuti sa pagkuha ng marriage certificate? Mag-post sa social media. Tandaan mo na tayo ay nasa isang kontratang kasal. Dahil ito ay isang kontrata, kailangan natin ng mga patakaran. Ang unang patakaran ay, huwag ipaalam sa iba ang tungkol sa akin. Huwag kang mag-alala. Nagdeklara lang ako na may-ari na ako. Para sa mga dalaga, huwag na kayong umabante. Tanggapin nyo na yan. Pabibo. Ano bang nakikita sa'yo ng mga dalaga? Parang sunod-sunod pa. Ang lalaking napansin ni Ginang, Chen, ay tiyak na may kumpiyansa. Ito ay hindi tugma sa aking kwento. Bakit hindi ito pareho? Shenzi, o Chenzi, nawawala ka sa iyong pagnanasa. Makalipas ang panahon, magkakaroon ka ng problema. Magkaisa sa isang anino. Ayoko magpakuha. Sige na, huwag mo akong kuhanan. Isa pa. Ang daming regalo. Magkano kaya ito? Ate, okay na ang binti mo. Bakit hindi nyo kami sinabihan? Oo nga. Napakagandang balita. Bakit itinago pa? Parang hindi nyo kami kinikilala. Ito ay magandang bagay. Basta't sama-sama at ligtas, ayos na. Zizi. Halika, tingnan mo ito. Ito ang jade na ibinigay sa akin ni Hiyang. Napakahalaga. Ito ay buong antas ng imperial na berde. Nagkakahalaga ng 50 milyon. Ano sa tingin mo? Sapat na ang aking sinseridad. Tama. Sapat. Ate, nagsorry na si Kuya Heyang. Huwag ka nang masyadong matigas ang ulo. Nakaraan na ang mga nangyari doon. Ang kasal ninyo ni Heyang. Bilisan ninyo ang pag-aasawa. Magpakasal na kayo. Ang 50 milyon ko, Heyang. Kung mapapabilis mo ang nabasag na Jane, at maibabalik ito sa dati, saka kita patatawarin, at pakakasalan. Paano naman maibabalik ang nabasag na Jade? Alam mo bang ang mga nabasag na bagay ay hindi na maibabalik? Nababaliw ka na ba? 50 milyon ito. Ibagsak mo kung gusto mo. Ang hawak kong shares ay nagkakahalaga ng 500 bilyon. Para lang sa 50 milyon. Gusto mo na akong ibenta? Baliw ka na ba? Pinalitan mo na ba ang iyong makapal na mukha? Ikaw. Paano ba nagkamali ang nanay ko at napansin? Ang isang tanga tulad mo. Zizi. Kung alam mo ang kahalagahan ng stocks, dapat tayong magpakasal, di ba? Ang mga stocks ng ating mga pamilya kapag pinagsama, sapat na ito upang mangibabaw sa buong. Pasensya na, nahuli ka. Sertipiko ng kasal, ikaw ay kasal na, ate. Bakit hindi mo pakakasalan si Kuya Heyang? Napakabuting tao. Bakit ka pa nga naghahanap ng lalaking pakakasalan sa labas? Masyado kang pabaya. Oo nga, isang napakalaking bagay to. Hindi mo man lang kinausap ang pamilya mo, Chenzi. Masyado mong hinahamak ang iyong ama. Hindi mo siya pinapahalagahan. Hindi ba't ang nanay ko noon ay palihim na nagpakasal kay tatay? Ito ay namamana. Ikaw, lumapit ka sa akin. Chenzi, wala akong pakialam kung sino ang pinakasalan mo. Agad na makipaghiwalay. Magpakasal ka sa akin. Kung hindi ko makuha ang mana sa aking lolo, papatin kita. Papatin kita. Ang mga magagandang alaala at tamis noon, peke ba lahat iyon? Ang ganitong ikaw sa harap ko, ay tunay na ikaw ba? Nagtataka kang saktan ako. Chenzi, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hiyang. Yung batang tumulong sa akin noon. Ikaw ba talaga iyon? Ako ito. May peklat pa ako sa kamay ko. Kamusta ka? Gising ka na. Ang pangalan ko ay Hiyang.
Naging malinaw na tayo. Chenzi, huwag kang mahuhuli sa akin. Ulan. Alam mo ba, na bumalik na sa bansa ang iyong tiyo. Kung hindi mo pa rin maayos si Chenzi, hayaan mong ibigay ng iyong lolo ang bahagi kay Hichuan. Kami ng iyong ama, ay maghihintay na lang na mamatay ng magkasama. Ha? Tay, anong ginagawa mo? Tandaan mo. Ang iyong kamay ay nasugatan dahil sa pagligtas kay Chenzi. Siya ang panganay na anak ng Chen pamilya. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Pero ito ay niligtas ng tiyo. Ako ito. Itong sugat ang patunay. Mabait. Uncle. Bakit umuwi si Uncle? Naglalaro ka ng sasakyan sa Amerika. Hindi ba masaya ka doon? Babalik ako sa bansa. Gusto ko ring maglaro ng sasakyan. Sabay, titingnan ang ating negosyo ng pamilya. Maghanap ng bagong kasiyahan. Walang kasiyahan sa He-Group para sa iyo. Hichuan, binabalaan kita. Pamilya He. Ako ang panganay. Elder brother. Kaya't ipakita mo ang anyo ng panganay. Huwag kang parang may kaaway. Tuwing makikita mo ako, napakawalang galang. At saka, magmumukha kang takot sa akin. Ate. Hindi na ako, isang bata na ginagapang ng iba. Ang batang binata ay nawawalan ng malay. Ngayon ay may mataas na lagnat pa. Kailangan pa bang lumipad papuntang Amerika ngayon? Sino ang nagutos na sagabal siya sa akin? Habang wala ang matanda. Malayo siyang ipadala. Siyempre, noong mga panahong iyon, ipinadala kita sa Amerika, para sanayin ka. Ngayon, bumalik ka para tulungan ako, tayo na magkapatid. Ay sabay na palalakasan ng He-Group. Hindi pa patay ang tatay. Hindi pa iyo ang He-pamilya. Talaga bang gusto mong makipaglaban sa akin? Sabi mo, ako'y lumaki na. Bakit hindi? Kapatid, talaga bang gusto mong manatili dito? Nababahala lang ako, baka isang araw, sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, magkaroon ng aksidente, dahil ito'y aksidente. Kailan darating sa ulo ng sino? Hindi maaasahan, mas mahalaga ang buhay ng kuya kaysa sa akin, mas dapat kang mag-ingat. Hichuan. Tumayo ka. Nang ahas kang sampay ng tatay ko, ano ito? Kayo ng iyong ama, subukan mong galawin ang isang daliri. Magandang damit ng tiyuhin, binili sa Amerika. Kapatid, tingnan mo, bumalik ka, hindi man lang sinabi kay kuya, nandyan si kuya para sunduin ka sa airport. May regalo akong ibibigay sa iyo, oh. Tay, ikakasal na ako, oh. Talaga. Ang pamilya natin, ay may prinsipyo ng pag-uugma ng katayuan. Paano ka basta-basta, ikakasal, hindi basta-basta. Ang pinakasalan ko ay, ang tagapagmana ng mayamang pamilya. Hindi ako naniniwala sa iyo, bata, na makikisakay sa ibang tao, kung si Hiyang ang nagsabi nito. Maniniwala pa ako, lolo. Wala namang kabuluhan ang mga iyon, Tigo. Ang pakakasalan ko, ay ang panganay na anak ng pamilya Chen. Talaga, oo. Aling pamilya Chen? Anong pamilya Chen pa ba? Siyempre, ang pinakamayaman sa Longcheng. Ang panganay na babae ng pamilya Chen, ay si Chenzi. Dapat ay maging mabuti ka sa kanya. Hindi ba't ito ay swerte? Matapos bilhin ang bahay na ito, magiging iyon na ito, malapit ito sa Chen Group, at kumpleto ang mga pasilidad sa paligid. Tungkol sa iyong ex-boyfriend, anong pangalan? Yung basurang iyon, ay apelyidong Hirin, ang panganay ng He-Group, si Hiyang. Tama nga. Nagseselos na. Kasama ko. Hindi pinapayagang magselos. Bakit? Dahil sa pinakasalan mo kami, kailangan mong sundin ang mga asal ng lalaki. Sa susunod, kailangan mong ipaalam sa akin kapag lalabas ka. Walang pahintulot ko. Huwag manigarilyo o uminom. Bawal ang damit na masyadong hayag kapag lumalabas. Huwag magdagdag ng ibang babae sa WeChat. At huwag makipag-usap sa ibang babae. Bakit kailangan akong magbigay ng ganito kalaki? Kaya't ang asawa ay dapat akong gantimpalaan ng maayos. Ano ang gusto mong gantimpala? Hichuan.
Anong ginagawa mo? Kumuha ng gantimpala. Zizi. Bakit ka nandito? Matagal na tayong magkakilala. Hindi mo ba ako maaring pakinggan ng kaunti? Nangangako ako, simula ngayon, hindi na kita guguluhin. Magsalita ka at umalis ka na. Masamang babae, akala mo ba hindi kita kayang ayusin? Yang. Anong balak mo? Noon, masyado akong naging maaway sa iyo. Hindi kita pinatulog agad. Hinayaan kitang isang babaeng masyadong malandi na makipaglandian sa labas. Ikaw at si Chen Lulu, mga hayop na tao, nagtataksil ka sa likod ko. Ngayon gusto mong ibuhos sa akin ang dumi. Mas gugustuhin ko pang matulog sa mekaniko, kaysa hawakan ng iyong maruming pipino. Sayang, dati akala ko may utang na loob ako sa'yo. Ikaw, masamang babae, walang karapatan. Bitawan mo ako. Binabalaan kita. Hindi kita palalampasin. Chen Zi. Magsimula ka ng mag-file ng diborsyo. At magpakasal sa akin. Kung hindi, gagawin kong mas masamal pa ang buhay mo. Sabi natin na sabay tayong magdadrive pero hindi pa parang dumating. Hindi sumasagot sa telepono. Sekretarya Lin, abala ba ang kumpanya? Kailan umuwi si Ginoong Chen? Matagal nang umuwi si Ginoong Chen. Sabi niya may usapan kayo. Hindi ba kayo nagkita? Nako. Ay locate ang numerong ito. Agad. O hindi maganda, ninakaw ang presidente. Bitawan mo ako, binalaan kita. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan mo ito. Sige, gusto kong makita kung paano mo ako pagsisisihan. Bitawan mo ako. Hindi ko akalain na ganyan ka casting. Mas sexy ka pa kaysa sa kapatid mo. Mamatay ka na. Chen Zi. Akala ko hindi ka marunong. Huwag mo akong bigyan ng pagkakataon. Sa susunod gagawin ko talaga. May susunod pa ba? Tumahimik ka. Ang ganitong basura, hindi mo na dapat hawakan. Pasensya na. Na-late ako. Hindi naman. Sakto lang ang dating ko. Kilala mo siya. Bakit ko naman makikilala ang isang basurahan na yan? Ang sama naman pala ng panlasa mo noon. Pero ang ganda na ng panlasa ko ngayon. Hindi nagkakamali. Bakit ako nakakaramdam na, ang oras na ito kasama si Hichuan ay sobrang pamilyar? Hindi ba't nakita ko na siya noon? Asawa, yakapin mo ako. Magising ka, kamusta ka? Kakaiba. Siyang nagligtas sa akin 10 taon na ang nakalipas si Hiyang. Bakit si Hichuan ang naisip ko? Baka dahil kakasave lang sa akin ni Hichuan. Anong iniisip mo? Natatakot ka pa? Naiisip ko. Kailangan kong iparanas kay Hiyang ang kanyang mga kasalanan. Gusto niyang mawala ang aking reputasyon. Kaya't gusto kong siya iiwan ng lahat. Ibigay mo sa akin. Maghintay ka na lang at manood. Ano ang magagawa mo? Sasaktan mo ulit siya. Ikaw ay isang mekaniko. Alam mo ba kung anong gusto kong gawin? Uminom ng gatas. Maghintay na tulungan ka ng asawa mo. Ginoo Chen, sabi mo na ang kapatid mong si Chen Zi ay magbabalik kay Hiyang. Totoo ba ito? Narinig ko na si Chen Zi ay kasal na sa iba. Saan ninyo? Narinig ang mga bulong-bulungan na ito. Magandang relasyon ng kapatid kong babae at si Hiyang. Ngayon ay siya ang nagpasabi sa akin na imbitahan kayo. Sandali lang. Makikita nyo sa inyong mga mata kung gaano sila kasweet. Mag-shoot kayo ng marami para mapansin ang kapatid ko. Ano bang nangyayari dito?
Mukhang may nangyaring pagtataksil. Tatlo pa rin. Hindi nakapagtataka na nagpakasal si Chenzi sa iba. Huwag nang kumuha ng litrato. Ito ang room card. Mag-iwan ka ng isa. Mamaya, dadalhin ko si Chenzi sa hotel. Pagkalipas ng 2 oras, dalhin mo ang mga mamamahayag. Sa oras na iyon, hintayin mong lumabas ang mga litrato sa headline. May dala akong video na kuha siya. Wala na siyang ibang daan na pwedeng tahakin. Huwag na kayong kumuha. Umayos kayo. Sino kayo? Asawa. Bakit nag-pretend na di ko siya kilala? Tama nga. Hindi ko matandaan na sinabi mo, na tayong tatlo ay laging magkakasama, di ba? Umuwi ka na. Hindi ko kayo kilala. Huwag na kayong mag-shoot. Walang dapat mag-shoot. Kung hindi, isusumbong ko kayo. Isha, si Inang. Lulo ang nagbigay sa atin ng impormasyon. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Mabilis, hayaan mo silang umalis. Hindi mo pa ako nasasabihan ng malinaw. Anong nangyayari sa 2 babaeng ito? Gusto rin ba ng kapatid mo si Ginoong Hee? Gusto mo bang sumama sa amin? Bakit mo ako sinaktan? Nangangalunya ka sa likod ko. Hindi nakita masasapak. Hayop ka. Nakikita mo ba ang lagay ko? Tinawagan mo pa ang mga reporter. Lalabanan kita. Hiyang. May sakit ka ba? Nang ahas kang saktan ako. Si Hiyang, ang mayamang binata, ay nakikipagkita sa 2 babae. Nahuli siya ng kanyang dating hipag. Nagkagulo at nagsuntukan. Ang sarap. Salamat, asawa ko. Masayang code. Paano mo nagawa iyon? Sino yung 2 babae? Mga artista na binayaran ko. Hindi ko akalain na ikaw, isang mekaniko lang. Ang lawak pala ng koneksyon. Iyon ay dahil may naglakas loob na magpagalit sa asawa ko. Kailangan kong parusahan sila, hindi sila makakatakas. Asawa, ang tamis mo. Hindi ko maiwasan. Nagustuhin pa kitang pasayahin. Ano pa bang paraan para makapagpasaya ako? Dito ba sa bahay ng mga Hee? Paano mo nalaman ito? May mga paraan ang asawa. Anong ginagawa mo? Papasok ka na para batikyusin si Hiyang. Huwag magmadali. Hintayin mong makita ang magandang palabas. Huwag kang magkalat. Ang mga bakal na pinto sa ganitong mga mansyon ay matibay. Ito ang anak na pinalaki mo. Anong uri ng asal ito? Nagsisi na si Chenzi sa kanyang kasal. Bakit ka pa nagkakalat ng ganitong chismis? Nawalan ka ng mukha ang pamilya Hee, dahil sa iyo. Wala akong kinalaman dito. Siya ang Chen Lulong, yung sinungaling na iyan ang nagpasimula, tapos nagmamagaling pa. Bigyan mo ako ng leksyon, para malaman mong sumagot. Para malaman mong sumagot. Ikaw, tanga. Hindi mo maibabalik si Chenzi. Mas mabuti pang maging Char Siyu. Hindi ka bobo. Tulungan mo akong maibalik siya. Anong silbi ng puro saktan ako? Hindi mapaggalang na anak. Nag-aaklas ka ba ngayon? Masyado kang mayabang para saktan ako. Papatahimikin kita. Huwag mo nang ituloy. Dala-dala mo pa ito. Sa ganitong magandang palabas, syempre kailangan ng magandang alak. Kung may oras pa, kailangan kong maghanda ng ilang merienda. Kain tayo. Hindi ako makainom. Kailangan kong magmaneho. Pero, mayroon akong mas magandang paraan ng pagdiriwang. Matamis. May matamis bang whiskey? Tikman mo ulit. Ah. Ah. Sino? Tatay. May tao ba sa taas? Bingi ako. Alam mo na yan. Tumingin ka sa taas.
Tatay, walang tao sa itaas. Ikaw lang ang nag-aalala. Mabilis na bumalik at ituloy ang laban. Huwag palampasin ang batang iyan. Tama na. Nagkamali ako. Halos mahuli na ako ng tatay ni Hiyang. Manunood ka pa ba? Hindi na. Hindi ba't parang pinapalo ang nalulumbay? Tara na. Ayos lang. Kung hindi, baka tumagal pa tayo. Natatakot akong hindi ko na kaya. Baka tuluyan na kitang mapahamak. Hiyang, buti nga sa'yo. Taong hindi pinahalagahan ng tapat na puso na saktan mo pa ang iyong braso para sa akin. 10年前，他在新身份证。 10 taon na ang nakalipas, iniligtas niya ako sa Kikoxi Road. Nakasugat pa siya ng braso para sa akin. 1 taon na ang nakalipas, kamusta ka? Magising ka, kamusta ka? Tiyo. Tiyo, hinahanap ka ng tatay ko. Sino ito? Nasugatan siya, dalhin siya sa ospital. Alam mo ba na ang batang iniligtas ko noon ay ikaw? Pero nagbabago ang tao. Ngayon, siya ay naging isang walang kwentang tao. Hindi ako magbibigay ng aking buhay para sa isang walang kwentang tao. Zizi. May isang bagay na hindi ko pa sinabi sa iyo. Anong bagay? Ako. Si Dina. Lin. Hello. Anong sinabi mo? Darating na ako. Dalhin mo ako sa Chen Group. May nangyaring masama. Tara na. Hindi ba't si Xiao na nagbabalik ng ganti noon? Bakit siya nataman ng ganito? May mga di matuwid na anak ang He family. Pumunta kami dito para humingi ng tawad sa Chen family. Sobrang daming reporters. Huwag ka nang makialam. Kaya kung ayusin ito mag-isa, sige, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, sa harap ng napakaraming tao, hindi nila ako kayang gawin ng masama, Zizi. Patawarin mo na si Hiyang. Tatay, pakiusap. Sobra na. Kayo ay nagtipon-tipon at nagdulot ng gulo, gumagawa ng moral na panggigipit. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Zizi, dumating ka sa tamang oras. Tingnan mo. Si Hiyang ay tinamaan namin ng matindi, ng lolo at ako. Nagawa na naming ipaghiganti ka. Patawarin mo na si Hiyang. Kasado na ako. Hindi siya karapat-dapat sa aking pagpapatawad. Zizi, hindi mo dapat sabihin iyon. Ikaw lang ang manugang ng He family na tinatanggap namin. Kung hindi mo patatawarin si Hiyang ngayon, dito mismo, papatayin ko siya. Zizi. Zizi. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Patawarin mo na ako. Ginoong Lee, mapapatawad mo ba si Miss Chen? Dahil nandito na tayong lahat, pakiusap, tulungan niyo akong maging saksi. Ako, si Chen Zi, ay hindi kailanman magpapatawad sa taong nagtaksil sa akin. Zizi. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Patawarin mo na ako, bitawan mo. Lahat, mabilis, kuhanan niyo na. Pinatawad na ni Zizi si Hiyang. Headline ito, pinatawad na ni Chen Zi si Hiyang. Mabilis, kuhanan niyo na. Mabilis, kuhanan nyo na. GG. Bakit parang si Tito yung tao na yun? Mahal, sana ay magkasama tayong manirahan sa Amerika, umalis sa mga gulo dito. Mabuhay tayo ng tahimik na buhay. Kami ay nasa isang kontratang kasal lamang. Huwag kang masyadong magpaka-emosyonal. Ako ang presidente ng Chen Group. Hindi ako isang simpleng babae na namumuhay ng karaniwan. Hindi ko kailanman itinuring kang simpleng babae. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Aayusin ko ang mga bagay sa pamilya He sa lalong madaling panahon. Hindi na mauulit ang nangyari ngayon. Siyempre, ako at si Hiyang. Chen Zi, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka sa bahay. Paano siya nakarating dito? Buksan mo ang pinto. Chen Zi, buwisit na bata, umabot ka talaga dito. Papasok lang ako para uminom ng tsaa. Hindi namin pinapakain ng tsaa ang aso namin. Kung hindi ka pa umalis, PayPal abasin kita ng tao.
Maghanap ka ng tao. Hanapin mo ba ang tamad na iyon? Matagal na tayong nag-aaway dito. Ayaw niyang lumabas. Ibig sabihin ano? Ibig sabihin natatakot siya sa akin. Sino ba ang hindi natatakot sa isang baliw na aso? Dito sa Longcheng, walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na mangbuli sa pamilya Yi. Gusto kong makita kung may lakas ng loob itong walang silbi. Mahal na mahal. Ako. Sino ka ba talaga? Huwag kang gagalaw. Wala akong interes sa mga lalaki. Sakit, 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 sakit. Lumayas ka, maghintay ka. Ang ganda naman ito. Marami ka pang hindi alam. Pipilitin kitang makita ito. Kailangan pa nating dumalo sa salo-salo. Huwag kang mali. Narinig ko, nagpakasal si Chenzi, nag-asawa ng isang mekaniko. Talagang nakakatawa. Zizi. Hindi ba't napagkasunduan natin, na isama ang asawa? Bakit nag-isa ka lang? Nasaan ang asawa mo? Nasa pagparada siya, malapit na siya. Hindi ba't may valet sa harap? Anong sasakyan ang dala ng asawa mo? Kailangan mo pang itigil ang sarili mo. Motorsiklo, ang anak ng Chen Group. Nag-asawa ng nagmomotorsiklo. Hindi nakapagtataka na ganito ang suot mo ngayon. Hindi pa alam ang kabuuan. Walang komento. Nakikita ko kayo. Kahit gaano pa kamahal ng damit. Hindi nito matatakpan ang kababaan ng pagkatao. Ayos, ayos, ayos. Gusto kong makita kung anong klaseng tao ang asawa mo. Walang kababaan ng pagkatao. Unang pagkikita, ako si Hichuan, ang asawa ni Chenzi. Asawa. Tara na. Sobrang mabango ng hangin dito. Dalhin mo ako para maglibot. Sige. Sandali. Sandali lang. Narinig ko na ang pangalan mo ay Hichuan, tama ba? Katatapos lang sabihin ni Zizi sa amin, na ikaw ay isang master ng pag-aayos ng sasakyan. Sa bahay ko, marami akong mamahaling sasakyan na sira. Maaari bang humingi ako ng tulong sa iyo? Pasensya na. Sinasakupan na ako ni Ginoong Chen. Hichuan. Talaga ikaw. Tatay, nakita ko mismo, na ang asawa ni Chenzi ay si Hichuan, ang iyong nakababatang kapatid, ang aking tunay na tiyuhin. Ninakaw ni Hichuan ang asawa ko. May masamang balak siya. Kailangan mong tawagin siya pabalik, nang maayos. Gusto kong patayin ka, isang tanga. Si Chenzi ay hindi mag-aasawa sa iyo, kundi kay Hichuan. Kung nalaman ito ng lolo mo, ano ang gagawin niya? Sigurado akong ibibigay niya ang lahat ng bahagi sa tiyuhin. Siguradong naiisip din niya ni Hichuan. Bakit kailangan pa niyang itago yon? Kaya, kailangan nating hadlangan ang kanyang plano, bago ito maging realidad. Tugisin natin ito sa ugat. Tatay, nag-check na si Hiyang. Totoong ikinasal si Chenzi sa iba. Ano? Tatay, huwag kang magalit. Kasal lang naman. Hindi naman ibig sabihin na hindi na pwedeng makipaghiwalay. Bilang isang bagong kasal, paano siya makikipaghiwalay? Kung ayaw niyang makipaghiwalay, kaya't wala nang iba. Kundi maging byuda. Kailangan bang ganito ka-brutal, tatay? Para sa kasunduan ng ating pamilya at ng Chen Group. Sa buhay ay ano lamang. Walang tamang lalaki na walang kasalanan. Bigyan siya ng aral. Paalisin mo lang ang tao. Ang buhay ay mahalaga, huwag masyadong lumampas. Kumusta? Sumang-ayon ba ang lolo? Matanda na ang matanda. Hindi siya masyadong marahas sa kanyang mga desisyon, pero ayos lang. Tutulungan ko siyang ayusin ito. Nawala lang bigla ang bunso kong anak. Hindi ko alam kung kakayanin niya ba ito. Ayos lang, matanda na ang matanda. Panahon na para magpasa ng tungkulin. Halos tapos na ang sasakyan. Ikaw na ang natitira. May date ka ba? Gusto ng asawa ko na ipagdiwang ang kaarawan ko. Sige, sino si Hichuan? May kailangan kayong sabihin sa akin. May nagbayad para bilhin ang buhay mo. Nakakatuwa. Pwede bang itanong kung magkano? Mataas ba ang presyo? Kahit na magtrabaho ka dito ng 10 taon, siguro hindi nila kayang kumita ng ganitong halaga. Kaya't gagamitin ko ang 11 taon ng gastos sa pagkukumpuni, para mabawi ang buhay ko mula sa mga ito. Ikaw lang. Kayo, mga walang muwang na mekaniko. Magsalita ka ng maayos. Bakit kailangan pang maglagay ng pang-uri?
Dudoblehin ko ang presyo. Mabibili ko ba ang impormasyon ng kalaban? Anong pakikipag-usap sa basura na ito? Tara na. Bulag na bulag kayo. Hindi nyo man lang alamin, nung nakikipag-away si Puyat Juan, nasa sinapupunan pa kayo ng inyong mga ina. Ngayon ay mahalagang araw ng date namin ng aking asawa. Maganda ang aking pakiramdam. Ang sinabi ko kanina ay nananatiling totoo. Sino ang kumuha ng pera ng mga kapatid? Magkano ang nakuha? Magbibigay ako ng doble. Mamatay ka na. Asawa. Mukhang hindi ako makakasunod sa usapan. Tay, Tara, magti tayo. Tay, anong nangyari sa'yo? Biglang parang di ka mapakali. Tawagan mo si Xiao Chuan. Sabihin mong dumaan na siya. Nandito na ang presidente ng Chen Group, Ginoong He. Binabati ko kayo sa kaarawan ng inyong anak. Si Zizi ay aking inanyayahan. Ito ang unang paglabas ng aking kapatid mula nang siya ay umuwi. Ito ay isang malaking bagay para sa pamilyang He. Paano naman wala si Zizi sa okasyong ito? Tama ka dyan. Kapag dumating ang balita na si He Chuan ay nasaktan, gusto kong makita ang iyong kahanga-hangang reaksyon. Sandali lang. Sandali. Darating ang bunso kong anak. Ipa-introduce ko kayo. Wala akong interes sa mga tao sa pamilya ni He. Bumalik ako ngayon, dahil sa pangalan ng matandang Ginoo. May mahalagang lakad pa ako mamaya. Aalis na ako. Hindi maganda, hindi maganda. Mag-usap tayo ng maayos. Anong nangyari at bakit nagmamadali? Nasugatan ng mabuti ang batang Ginoo. Sabi. Anong sabi? Magsalita ka na. Sabi nila, hindi na maganda ang kalagayan ng tao. Ginoong He, tatay, lolo. Lolo, tatay. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kapinsalaan. Walang pwedeng mangyari. Ang buong He Group ay nakasalalay sa iyo. Kaya lolo. Nakatamba ang matanda. Tingnan mo, halos hindi na nila mapigilan ang ngiti sa labi. Talagang napakamasamang puso. Bakit hindi sumasagot ang taong ito? Saan ka pupunta? May doktor si Lolo na nag-aalaga. Wala na akong kinalaman dito. Umalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit? Dahil hindi pa panahon para umalis ka. Zizi. Sinasabi ko sa iyo na maghintay ka pa ng kaunti. Baka may sorpresa pa. Nasa loob pa ang Lolo. Nililigtas. Anong sorpresa ang meron? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Magsimula ka na. He Chuan. Nurse. Yung pasyente nakakapasok lang. Anong kalagayan niya? Malubha ang sugat sa ulo niya. Dumating sa daan, huminto ang hininga ng 2 beses. Nandyan ba ang pamilya ni He Chuan? Ako ang kasintahan ni He Chuan. Malapit nang hindi makayanan ni He Chuan. Kailangan ng maraming dugo, ngunit siya ay may RH negative na dugo. Wala nang sapat na inventaryo ang aming ospital. Agad na makipag-ugnayan sa kanyang mga malalapit na kamag-anak. Hindi na siya makakayanan. RH negatibong dugo. Yang. Ikaw ay RH negatibong dugo, hindi ba? Totoong panda dugo si Hiyang. Pero, pakiusap, iligtas mo ang asawa ko. Anong kapalitan gusto nyo? Handa akong ibigay ang lahat sa inyo. Shenzi. Palagi mo akong sinisigawan at sinasabihang mamatay. Ngayon, humihingi ka na sa akin. Siya ang asawa mo. Ano naman sa akin iyon? Hiyang. Kahit na si Zizi ay humihingi na sa iyo. Walang ganap na katiyakan. Maaari mo namang isipin ang bagay na ito. Oh. Ganun ba? Basta't nais mong iligtas ang asawa ko. Ibibigay ko sa inyo ang bahagi ng Chen Group. Hindi lang ako interesado sa bahagi. Gusto ko ring makipaghiwalay ka at pakasalan ako. May oras ka para mag-alinlangan. Pero siya, walang buhay na maghihintay. Pipirma ako. Tay. Ngayon na nakuha na ang bahagi ng Chen Group, kahit na magising si Lolo. Wala na siyang magagawa. Tayong mag-ama ay pinigilan ng maraming taon. Ngayon ay finally makakabawi na. Mabilis, mag-donate ng dugo. Binabalaan kita. Kung manggahas ka pang gumawa ng kalokohan, mas gugustuhin kong sumama sa iyo, kaysa hayaan kang makuha, kahit 1 sentimos ng Chen Corporation. Bakit hindi pa siya nagigising? May problema ba ang dugo mo? Hindi ba sinabi ng doktor? Seryoso ang kanyang pinsala. Kung makakabangon pa siya, tanong pa yan. Nakapagbangon na siya, malamang. Isa na lang siyang tanga. Anong problema meron sa dugo ko? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ikaw ngayon ang aking fiancé.
Hindi na siya ang iyong asawa. Anong sinisigaw mo? Nagbigay ako sa kanya ng dugo, opisyal na naipatupad ang ating kontrata. Maghanda ka na, gagawin natin ang kasal. Pagkatapos ng kasal, naghiwalay ka na, agad tayong magpapakasal. Naiintindihan ko. Nagsalita tayo na ito ay kasunduan. Pagkatapos ng kasal, hindi tayo makikialam sa isa't isa. Huwag mo akong istorbohin. Tiyo, binigyan mo kami ng banta sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang buhay mo ay nakabitin sa isang sinulid. Ang asawa mo ay nakipag-asawa na sa akin. Maaari itong ituring na iyong kaparusahan. Asawa. Gising ka na. Asawa. Eat one. Maghiwalay na tayo. Bakit? Nakapagkasundo na akong magpakasal kay Hiyang. Paano mangyayari yun? Alam mo ba kung ano ang dahilan ko para magising? Ikaw, anong kalokohan to? Totoo yun. Kailangan mo ng dugo noon. Walang panda blood sa blood bank, pero tanging si Hiyang lang ang may kaparehong type ng dugo mo. Binigyan niya ako ng banta. Kung gusto mong maligtas, kailangan mong magpakasal sa pamilyang Yi. Sumagot ka sa kanya. Sobrang kritikal ang sitwasyon mo noon. Wala akong ibang choice kundi sumagot sa kanya. Hindi mo naman kailangan maging ganito kaawa-awa. Akin si Hiyang, basta't mabuhay ka ng maayos. Mas mahalaga ito kaysa sa lahat. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Humayo ka sa ibang bansa at magpahinga ng mabuti. Ang gagawin iyon, hahabulin ko siya. Hahabulin ko siya. Isang mekaniko ka lang, paano mo lalabanan si Hiyang? Ipagkatiwala mo sa akin. Hindi ko mapapatawad ang pamilya Hi. Hindi pwede, ayaw na niya ngayon sa pamilya Hi. Hindi ko maaring sabihin sa kanya ang aking totoong pagkatao. Hintayin kong ayusin si Hiyang bago ko sabihin ang katotohanan. Asawa, nandito ako para tumulong sa iyo. Ang mga kamay mo, napakalinis. Hindi ko siya pahihirapan ng mga bagay na hindi niya dapat madapuan. Mabait. Pumunta ka sa Europa at magpahinga ng maayos. Hintayin mong sunduin kita pa uwi. Ayos lang. Samantalahin mong ayusin si Hiyang. Mahal. Bumalik ka na ng maaga para kunin ako. 好像不太像你，我也听不清。 Ang tagal-tagal mo naman. Hindi ka naman siguro nakikipag-ugnayan sa kanya, di ba? Siya ang asawa ko. Ikaw, ano ka ba? Sigurado ka bang aalis siya sa ibang bansa, kung hindi pa rin siya humihiwalay sa'yo? Hindi ko siya palalampasin. Hindi naman siya ikaw. Ang mga bagay na pinanggako niya ay tutuperin niya. Sige. Ngayon, pera na at kumuha ng lisensya. Simula ngayon, ako na ang iyong legal na asawa. Nagpakasal ka na agad sa araw ng diborsyo. Lalabas ito sa media. Mapapahiya ang pamilya Hi dahil sa iyo. Gaano katagal bago ka makakuha ng lisensya? 1 linggo. Ayos. Tingnan natin kung ano pang mga kalokohan ang kaya mong gawin. Kuya. Sa wakas nakontak mo kami. Nandito ako para hanapin kayo. Gusto ko sanang humingi ng tulong. Ano man ang kailangan, sabihin mo lang. Handa kaming magbigay ng tulong. Walang problema. Gusto kong tulungan ninyo akong bawiin ang inyong bayaw. Shen Group, noong nakaraan, hindi nila ako pinansin. Ngayon, bigla na lang silang bumisita. Ngayon nakuha mo na ang lahat ng shares ng Shen Group. Sa buong Longcheng, sino ang magtatangkang labanan tayo? Ginoong Shen, nahuli ka. Nandito lang ako para sabihin ito. Hindi na makikipagtulungan ng Shen Group. Sa He Group mula ngayon. Nais mo bang magalit sa pamilyang He? Alam mo ba na si Hiyang ay kasal na sa presidente ng Shen Group? Pamilya He. Kailan naman magiging pinuno si Hiyang? Anong ibig mong sabihin? Si He Chuan ang kuya ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba siya umalis ng bansa? Sino ang nagsabi na umalis ako ng bansa? Tama nga, ikaw ang may kagagawan. Sa mga nakaraang taon, hindi ko kayo pinansin dahil sa mukha ng aking ama. Ngunit kayo ang naghanap ng kapahamakan. Kaya wala na akong ibang choice kundi maging walang awa sa inyo. He Chuan, naiinggit ka sa akin. Gusto mong magtaksil sa akin, at agawin si Zizi. Ngunit siya ay bumalik na sa aking tabi. Huwag mo nang isipin na agawin siya. Kailangan kong gumamit ng lihim na paraan. Noong panahon na iyon, ako ang nagligtas kay Zizi. Ngunit ipinadala ninyo ako sa ibang bansa. Sa loob ng maraming taon, pinaandar mo ang aking pagkatao para makalapit kay Zizi. Hiyang. Palagi mong inaangkin ang aking pwesto. Zizi. Ikaw at si Hiyang ay mag-asawa. Ngayon ay may problema siya.
Hindi ka pwedeng umupo lang at walang gawin. Ibinigay ko na sa kanya ang stocks ng Chen Group. Ano pa ang magagawa kong tulong? Zizi. Maaari kang pumilos bilang presidente ng Chen Group. Tulungan mo si Hiyang na makakuha ng pautang sa bangko. Noong una, ginamit ninyo ang buhay ng asawa ko para bantaan ako. Ngayon, kayo pa talagang gustong gamitin ang Chen Group para tulungan kayong makautang. Huwag kayong mangarap. Noong una, ako ang nagkamali, pero ikaw ay kanang asawa ko. Tayo ay nasa iisang bangka na. Zizi, hindi mo naman pwedeng panoorin na ganito na lamang lulubog ang bangka ng Yi. Lulubog ang bangka ng Yi. Papalakpak lang ako at magagalit. Ang ganyang saloobin mo. Kung sakaling magkaroon ulit ng aksidente ang iyong ex-asawa, walang sino man ang magbibigay sa kanya ng dugo. Akala mo ba'y kasing tanga kita? Hindi na ako muling lulusong sa parehong bitag. Nakipag-ugnayan na ako sa blood bank. May sapat na panda blood sa blood bank ngayon. Umalis ka na, huwag akong makita. Patayin kita. Sa hinaharap, lahat ng pera ng Chen ay akin na. Nakaayos na ang mga ebidensya. Inamin ni Hiyang na pinilit ka gamit ang hindi tamang paraan. Gusto pa niyang manloko at pumatay. Ang kasunduan sa paglipat ng bahagi na iyong nilagdaan dati, ay lahat na walang bisa. Magandang balita, kung sasaktan ko siya ngayon, magiging sanhi ng pinsala. Maaari mo ba akong tulungan? Sinubukan ni Hiyang na saktan ka. Maaari mong ituring na ito ay nararapat na pagtatanggol. Ano ang gusto mong gawin? Asawa, naisakatuparan ko na ang tungkol kay Hiyang. Ngayon ay ligtas ka na. Maaari ka nang umuwi kahit kailan. Talagang karapat-dapat siya bilang asawa ko. Talagang kahanga-hanga. Maghintay ka. Babalik ako agad. Ginoong Chen, nabili ko na ang mga bulaklak para kay Ginoong Yi. Nakatulong na ako sa pagbili. Kamusta si Ginoong Yi? Nakalabas na siya ng ospital, ngunit kailangan mo pang magpahinga ng kaunti. Sige, pupunta na ako. Ngayon, ganito na tayo sa pamilya Yi. Bakit gusto mo pang bisitahin si Ginoong Yi? Ang mga bata ay hindi dapat makialam sa mga usaping ito. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Dapat na rin nating tapusin ang mga bagay sa pamilya Yi. Dito ka na lang at magpahinga ng maayos. Each one. Paano mangyayari yun? Nasa ibang bansa pa siya. Siguradong nagkamali ako. Imposible. Each one. Pamilya Yi. Sino ba talaga siya? Bakit nandyan ka pa sa pag-aayos ng sasakyan? Kawani ng Chifeng, Wen-er, Yashan Ge Jungo. Alam na niyang pinakamasama akong niloloko. Ngunit patuloy pa rin siyang nandyan na niloloko ako. Asawa, miss na kita. Maaari ba akong umuwi para makita ka? Oo. Nagawa ko na ang mga bagay tungkol sa pamilya Yi. Kailangan na lang ng kaunting ayos. Pasensya na, mahal. Nag-aya kita. Kakauwi ko lang. Maaari mo ba akong sunduin? Nasaan ka? Ipapadala ko sa iyo ang address. Hintayin mo ako. Pinili kong mabuti ang Sisi. Hindi ko alam kung magugustuhan ba ito ni Zizi. Huwag kang mag-alala, walang babae ang hindi magugustuhan ito. Ang ganitong kalaking diamante, iba si Zizi. Oo nga, bago, nagkunwari kang mekaniko, hindi siya nagreklamo. Talagang kakaiba ang panlasa niya. Niloko ko siya ng matagal. Hindi ko alam kung mapapatawad ba niya ako. Seryoso kang naghanda para sa proposal. Sigurado akong maantig siya kapag nalaman ito. Sana nga, narito na. Zizi. Ngayon ako naman ang magpapakasal sa iyo. Handa ka bang magpakasal sa akin? Each one. Zizi. Ngayon ako naman ang magpapakasal sa iyo. Handa ka bang magpakasal sa akin? Siguradong magastos ang ganitong klaseng proposal, di ba? Ang ibinigay kong kompensasyon sa iyong diborsyo, ay sapat ba? Hindi ko ginastos ang pera mo. Oo nga. Yung perang iyon. Paano makakabili ng ganitong kalaking singsing na diamante, Zizi? Each one. Oh, hindi. Dapat ay tawagin kita, Ginoong Yi. Matagal ka nang nagkukunwaring mekaniko. Hindi mo na ba ipagpapatuloy yon? Alam mo na. Hindi ako interesado sa damdamin ng isang manloloko. Hindi ko kailangan ng damdamin mo, Zizi. Pasensya na. Ako, walang mabuting tao sa mga lalaki ng pamilya Yi. Basura. Zizi, dati ako ang nagkamali sa'yo, pero totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Nasabi ko na, ang mga nandaya sa akin, hindi ko sila mapapatawad kailanman. Pareho kayong mga walang kwentang tao ni Hiyang. Noon, akala ko bulag ako. Huwag mo na akong pahalagahan. Zizi. Cheers.
Ate, papasok na ako sa'yo. Ang galing. Walang mabuti sa mga lalaki. Nag-e-enjoy lang. Bakit ako nagiging seryoso ulit? Tama ang sinabi mo. Ate, mag-pour ako ng alak para sa'yo. Ate, nandito naman ako. Bakit pa kailangan tawagin sila? Gusto kong tawagin ang kahit sino, basta't masaya ako. Basta't masaya ako. Ano man ang mangyari, ayos lang. Tama ka. Ate, isang baso pa para sa iyo. Ako si Chenzi. Dapat tayong mamuhay ng ganito. Isang masayang buhay na puno ng kalayaan. Anong kalokohan ng pag-ibig? Mamatay ka na, mamatay ka na. Ate, ingat-ingat. Hawakan mo ng maayos. Gusto ko ito. Hindi ka naman taga rito. Nangaagaw ka ng negosyo. Ako, marami akong pera. Basta sumunod ka sa akin. Ano man ang gusto mo, makukuha mo. Tumingin ka sa taas. Zizi, pag-usapan natin ito. Nagbayad ako, kaya kailangan mong makinig sa akin. Anong klaseng ugali to? Lumayo ka. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan kailanman. Nagbayad ako para maging masaya. Ayoko ng ganitong sobrang clingy. Ate, sa dami ng tao, hindi mo man lang nakita ang mukha ko. Pero pinili mo ako. Ibig sabihin, may puwang ka sa puso ko. Gusto ko lang talagang makita kung gaano ka pangit. Tingnan mong mabuti. Pangit ba? Dito, pamilyar ba? Ano bang nangyari sa akin? Ang buong katawan ko ay sobrang init. Bakit ang lalaking ito ay parang si Hichuan? Paborito ng ate. Chenzi, lumabas ka para mag-enjoy. Bakit iniisip mo pa rin ang sinungaling na iyon? Ate, hindi maganda ang pakiramdam ko. Ayaw ko na maglaro. Chenzi, tigilan mo na ang pag-arte na lasing ka. Mahal mo talaga ako. Ano bang nangyari sa akin? Nakapangarap ako kasama si Hichuan ng isang buong gabi. Asawa. Asawa, nagising ka na, nagugutom ka ba? Hindi pala ito panaginip. Asawa. Ang ganda mo kahit walang makeup. Alam mo ba kung gaano na ako katagal hindi nakita ka? Gaano kita kamiss? Chenzi, hindi ka na pwedeng magkamali ulit. Jacket. Sapatos. Binigyan na naman ako ng pera ng asawa ko. Ngayon, ang dami niya ibinigay. Kagabi, ang sipag ko. Ano man ang ibigay, nararapat lang. Lumabas ang batang ginoo ng pamilya He. Siyempre, sulit ito sa magandang presyo. Wenko. Hello, sister, matagal na tayong hindi nagkita. Huwag mo akong hawakan. Dahil sa tingin mo, ako ay isang male model. Huwag ka nang maghanap ng iba. Ginang, Chen, tinitiyak ko na mas mabuti ako kaysa sa bawat isa sa kanila. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Sige. Dahil handang makipaglaro si Ginoong He, kaya't kaya ko rin ito. Hi ate, magandang gabi. Chenzi. Dumating ka dito kasama ang asawa mo. Ngayon, hindi na siya asawa ko. Isa na siyang modelo na pinapalaki ko. Ayos lang ang modelo. Maaari ba akong makasama, kung gusto mo? Ibigay ko sa iyo. Sawa na rin ako sa paglalaro. Huwag kang masyadong lumampas, Chenzi. Bakit? Tulad mo, hindi ba lahat ay natutulog na?
Chenzi, pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Huling pagkakataon na. Zizi, nanumpa ako. Hindi na kita lolokohin ulit. Sana mamatay akong mahirap. Mga matatanda na tayong lahat. Akala mo ba dahil sa panunumpa mong iyan, mapapatawad na kita, asawa ko? Huwag mo akong tawagin asawa mo. Hay, bakit? Bakit mahal mo naman ako, di ba? Mahal din kita. Hindi ba tayo pwedeng magsimula muli? Aaminin kung gusto ko ang iyong katawan. Ngunit palagi akong makakasalubong ng mas bata at mas gusto. H1, hindi ko kailanman malilimutan ang iyong panilinlang sa akin. Palagi kong aalalahanan ito sa aking buong buhay. Palagi kong ipapaalala sa sarili ko. Huwag magtiwala sa iba. Hindi ko talaga sinasadyang lokohin ka. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Magmaneho ka na. CEO. Nung una kang dinukot ni Liang, napakainis ni Hipwan. Sa tingin ko, totoo ang nararamdaman niya sa iyo. Totoo man yan, ano naman? Isang beses na hindi tapat, isang buhay na hindi pinapatawad. Noon, ang nanay ko, ay dahil sa paulit-ulit na pagpapatawad sa tatay ko. Hanggang sa huli, maliban sa sakit, namatay siya. Wala nang natanggap. Hindi ako magiging katulad niya. Tatay, pakiusap, patawarin mo na ako. Matanda na ako. Ngayon ay nagpasya kang putulin ang ating relasyon bilang ama at anak. Paano ako mabubuhay, Itay? Nagtago ka sa akin. Nang utusan mo akong patayin si Xiaotuan. Hindi ko akalain na darating ang ganitong araw. Itay, naligaw ako ng landas. Nawala ako sa tamang isip. Dahil sa kapayapaan ni Lichuan. Patawarin mo na ako, Itay. Lolo, ang lahat ng ito ay gawa ng tatay ko. Wala akong kinalaman dito. Ako'y tumatanda na, ngunit hindi ako nalilito. Nalaman mong kinasal si Xiaochuan kay Chenzi, di ba? Tinatakasan mo ang iyong tatay. Niloko mo ako at pinagsaluhang pumatay sina Xiaochuan at anak niya. Kayong dalawang hayop. Mas mababa pa kayo sa baboy at aso. Lolo, mali ako, mali ako. Ako ang iyong tunay na apo. Hindi mo ako maiiwan. Buwagla, itaboy mo ang dalawang hayop na ito. Oo. Tatay, ako ang panganay. Tatay, lolo. Lumabas ang batang ginoo ng pamilya He para magbenta. Siyempre, sulit ito sa isang magandang presyo. Xiaochuan. Napaalis ko na ang iyong nakatatandang kapatid at si Hiyang. Ngayon, nasa iyong mga kamay na ang He Group. Kailangan mong bumangon muli. Bilang mula kay Chenzi, wala na akong ibang nais. Paano naman iyon? Ngayon ang iyong pagtanggap na salo-salo. Inimbitahan ko ang mga kilalang tao sa Longcheng. Darating din si Chenzi. Nang akit ka na naman ng batang babae, lumapit ka rito. Anong kailangan mo? Huwag mong saktan ang magandang batang ito. Ilang beses na kitang sinabihan, pero hindi ka pa rin. Malugod na tinatanggap ang bagong pangulo ng He Group, H1. Magandang araw, kuya. Kilala niyo na si Xiaochuan, di ba? Siyempre, siya ang aming ulo ng Supercar Club. Walang ganun, kuya. Hindi kayang maglaro ng sasakyan natin. Noong nakaraan, akala ko lagi kang naglalaro. Ngunit, noon pa man sa Longcheng, nakapagbuo ka na ng koneksyon. Misteryosong pangalawang anak ng He Group, na nakatira sa ibang bansa. Ikaw pala ito. H1. Sinabi ni Chenzi na ikaw ay mekaniko. Talagang mahusay siyang magtago. Tatay, hindi mo ba sinabi na darating si Chenzi? Huwag kang mag-alala. Hindi mo pa ba alam ang tungkol sa kanya? Laging dumadaki. Sa huli bago magpakita, pangulo ng Chen Group. Nandito si Dinang. Chen. Zizi. Palagi akong nag-aalala na hindi ka darating. Salamat sa pagdalo mo. Huwag kang magkamali ng isip. Nandito ako para suportahan ang aking kasosyo sa negosyo. Sa kanilang ginagawa, hindi dahil sa iyo. Ang ganda niyan. Ano ang mabuti? Buti na lang naipasa sa akin ang He Group. Mayroon ka pang kaunting bagay. Maaari bang gumuhit ng isang larawan? Boring. Dahil sa mga opisyal na usapan, sama-sama na lang sa negosyo. Sumayaw ng pambungad. Wala akong gana. O natatakot lang. Isang sayaw lang yan. Ano bang ikakatakot ko? Pero sabi nga sa simula, ako ay nasa negosyo. Nagpapanggap lang. Hindi ako nahulog sa iyong bait. Sige, mahal na asawa.
이제 와서야 내 맘이 그렇다 나 기억하듯이 너도 날 기억해줄래. Zizi, ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay na ito, hindi ko lang nagawa, na agad na ipagtapat sa iyo ang aking pagkatao. Gagawin ko ang lahat. Para muling mahalin mo ako. Chenzi. Bibig ng lalaki. Walang dapat paniwalaan. Ay. Bakit hindi mo ako nahuli? Natakot ka bang ma-accident? Ikaw, pangalawang binata, maaari mo bang tulungan siyang bumangon? Ako ay para lang sa aking asawa. Magsawa ka na lang. Anong asawa? Ayaw na sa'yo ni Chenzi. Maganda ang samahan namin bilang mag-asawa. Huwag nang magudlo. Sinabi mismo ni Chenzi sa amin. Sabi niya, okay ang lasa mo. Sino ang gusto? Siya ang kukuha. Zizi. Ate, kaka-rating lang namin. Bakit ka umalis? Lumabas lang ako para huminga. Sinabi ko sa'yo na maghanap ka ng pagkakataon para makipag-ayos kay Hichuan. Naiintindihan mo ba? Hindi. Ikaw, ang sama mo. Bakit ganyan ka? Hindi ito katulad ko, ate. Si Kuya Hichuan ay gwapo at mayaman. Sayang kung mawawala siya. Oo nga, kung talagang hindi mo siya gusto, huwag nang ibigay sa ibang tao. Ibigay mo na lang siya kay Lulu. Ikalawang Ginoo. Ikaw ang ama ni Chenzi. Oo, ito ang nakababatang kapatid ni Vivi. Lulu, magbati ka na kay Ikalawang Ginoo. Kumusta po, Kuya Hichuan? Mag-usap kayo, may relasyon kayo ni Hiyang. Sa usapang pamilya, dapat mo akong tawagin tito. Kuya Hichuan, nagkakamali ka, wala kaming relasyon ni Hiyang. Ikaw ang gusto ko. Kuya Hichuan, magkamukha kami ng ate ko. Kung hindi mo siya makakalimutan, gawin mo akong kapalit. Pasensya na. May pagkasimula akong pagkasuka sa mga taong masama. Ikalawang binata, gagampanan ko ang papel ng kapatid, para magkaroon ka ng tunay na pag-ibig. Pwede mo nang kalimutan siya ng tuluyan. Narito ang 6 na salita para sa'yo. Kaya mo ba iyon? Lumayo ka. Kuya Hichuan. Mabuti ang buhay ko. Subukan mo at malalaman mo, Chenzi ah. Akala mo ang galing-galing mo. Ipapakita ko sa iyo ang aking alindog. Hichuan, kahit gaano ka pa napabayaan, bilang tagasunod ni Chenzi, hindi ka pa rin niya mahal. At ano naman kung ganun, sa buhay na ito, isa lang ang mahal ko. Zizi ah. Pakiusap, bigyan mo na ako ng pagkakataon. Ibigay mo na si Hichuan kay Lulu. Nakipaghiwalay na ako sa kanya, at hindi ko pinigilan si Lulu na lumapit. Ano pa ang dapat kong gawin? Sige na. Patawarin mo si Hichuan. Patawarin mo na rin ako. Tulungan niyo akong ayusin ang blind date, basta't mag-aasawa ako. Titigilan na ni Hichuan. Kuya, sa wakas nakipag-ugnayan ka na sa amin. Dinala ko kayo rito. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Anong kailangan? Sabihin mo lang. Handa kaming magtiis para dito. Tulungan niyong mahanap ang asawa niyo. Kamakailan sa bar, lahat ng mga batang lalaki ay hindi pinapayagang pumasok. Magandang tira. Mukha kang pamilyar. Saan ba tayo nagkita, ate? Nang hinahanap ko si kuya para ayusin ang sasakyan, nakita mo ako. Ano ang tawag mo sa akin, ate? Ate. Ikaw ang babae ng kuya ko. Ikaw ay palaging aking hipag. Bakit nga? Kailangan mong makipag-date sa akin. Hipag. Ang kuya ko ay hindi naniniwala sa Diyos. Para sa iyo. Kahit sa harap ng estatwa ng Diyos, nawalan siya ng malay, patawarin mo na siya. Nangangako ako. Mula ngayon, tiyak na, aalagaan kita tulad ng isang bodhisattva. Ninang, Chet. Hindi ako nandito para sa isang blind date. Nandito ako para pasalamatan ka. Salamat sa iyo na pinayagan si Yi, na maranasan ang pinakamalalim na sakit sa kanyang buhay. Anong ibig mong sabihin? Bilang kanyang kaibigan, ayaw kong patawarin mo siya ng masyadong maaga. Ate, ikaw ang tunay na pag-ibig ng kuya. Totoo. Ngayon, wala na siyang mahanap na dahilan para mabuhay. Pati ang sasakyan, hindi na niya ako tinutulungan ayusin. Kung hindi, bakit hindi kayo magkasundo muli?
Hindi ko ito mapaniwalaan. Lahat ng lalaki sa Longcheng ay mga alagad ni Hitwan. Mag-aasawa ka na. Ano sa tingin mo? Bakit ka nandito? Malaking bagay ang pag-aasawa mo. Hindi ko maiiwasang sabihin ito sa akin ng nakababatang kapatid ko. Noong una akala ko isa ka lang mekaniko. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang iyong kakayahan. Mukhang nagkamali ako sa pagkakaalam sa iyo. Walang kakayahan. Paano ka manggahas na maging asawa ko? Pakiusap, linawin mo ang tawag. Wala nang koneksyon sa atin. Tama na. Lumayo ka. Huwag hadlangan ng aking blind date. Sabihin mo sa akin. Bakit kailangan ng pakikipag-date? Talaga bang kaya mong bitawan ang ating relasyon? Wala itong kinalaman sa iyo. Sa halip na makipag-date, mas mabuti pang pakasalan mo ako. Walang ibang lalaki sa Dongcheng na mas mahusay kaysa sa akin. Kahit na mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi kita hahanapin. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Isang babae. Babae. Hindi kita kailanman bibitawan. Kaya tutulungan kitang magising. Buhusan mo ako ng kape. Ipinapakita nitong may pakialam ka sa akin. Hindi tayo maiiwasan. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso para maghubad? Susunod na blind date sa Peace Park. Nahuli pa sa blind date, talagang hindi maaasahan. Zizi. Hitwan, may sakit ka ba? Bakit hindi ka mawala? Zizi, huwag kang umalis, okay? Kung mag-uusap ka, makipag-usap ka lang. Anong kailangan mo? Gago. Paano maghahanap ng asawa ang isang lalaki kung hindi siya kikilos? Pakiusap, pakinggan mo ako. Anong gusto mong sabihin? Alam ko na. Hitwan, hindi ako maniniwala sa mga salitang walang ebidensya. Hindi ako maniniwala. Ito ang nais kong sabihin sa iyo, Zizi. Sa buong buhay ko, ikaw lamang ang nasa puso ko. Hindi ako humihingi ng iba. Naghahanap lang ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon na masubok. Pwede ba? Sige. Cause I'm falling slowly in love with you. 그렇지만 기다려 너는 봄이야. Cause I'm falling slowly in love with you. Dahil sa inyo, ganito na ako kasiraan. Kayo ay nandito sa ilusyon. Nangangarap. Ako na mismo. Kailangan kayong dalhin, pababa sa impyerno. Hiyang ano ang balak mo? Pinaalis niyo ako sa pamilya Hi. Ngayon wala na akong anuman. Patayin kita, bilang ganti kay Hitwan. Bakit hindi mo, diretsong patayin si Hitwan? Kasi ang pagpapatay sa'yo, ay mas magiging mahirap para sa kanya kaysa sa pagpapatay kay Hitwan. Bakit? Hindi ka ba curious kung sino ang nagligtas sa'yo 10 taon na ang nakalipas? Si Hitwan. Hindi ko akalain na noon, ay talagang nahulog na siya sa'yo. Tito, hinahanap ka ng tatay ko. Sino siya? Nasugatan siya, dalhin siya sa ospital. Sige. Imposible. Maalala ko ng malinaw. Ang taong nagligtas sa akin, may sugat sa kamay, ngunit sa braso ni Hitwan, wala talagang sugat. Siyempre, wala talagang sugat. Noong panahong iyon, niloko ng tatay ko siya para pumunta sa ibang bansa, para sa operasyon sa peklat. Sino ka ba talaga? Huwag kang gagalaw. Gusto mo bang magpakasal sa akin? Pumunta ka sa impyerno. Pumunta ka sa impyerno. Papatayin kita, Pangulo. Nahanap na ang lokasyon ng asawa. Magsasagawa na ako. Hindi ka makakatakas. Tulungan mo ako. Hitwan. Hitwan. Tawagin mo siya. Patawag si Hitwan para kunin ang katawan mo. Zizi. Zizi. Walang takot. Nandito ako. Pangulo Wu. Dalhin siya sa presinto.
10 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagligtas sa akin. O alam mo na. Kung hindi sinabi ni Hiyang sa akin, plano mo bang itago ito sa akin habang buhay? Nagalit ka sa akin ng matagal. Natakot akong sabihin sa iyo, hindi mo pa rin ako paniniwalaan. May mga pagkakataon din akong nagkaroon ng masamang isip, na gamitin ang utang na loob para pahirapan ka habang buhay, dahil talagang hindi ko kayang wala ka. Kung hindi mo sinabi sa akin si Hiyang, balak mo bang itago ito sa akin magpakailanman? Lagi ka nalang galit sa akin. Natatakot akong hindi mo ako paniwalaan kahit sabihin ko. Nagkaroon din ako ng mga maruming isip, nais sanang gamitin ang utang na loob para pahirapan ka magpakailanman, dahil talagang hindi ko kayang wala ka. Kung sana ay sinabi mo sa akin ng mas maaga, tungkol sa atin, hindi sana tayo nagtagal ng ganito. Halos mawalan tayo ng isang buong buhay. Ngayon, naiisip ko, natatakot ako. Hindi. Basta't mahal natin ang isa't isa, hindi ka mawawalan. Nais mo bang dalhin ito, upang maging aking asawa? Bakit daladala mo pa ang singsing? 子子， Zizi, 嫁给我好吗？ pakakasalan mo ba ako? Hayaan mong ipaglaban ko ang buhay mo. Protektahan kita. Ipinapahayag ko, ang bagong kasal, ay opisyal ng mag-asawa. Ipinahayag ko, ang bagong kasal, ay opisyal ng naging mag-asawa. You by my side, I wouldn't change a thing. Finally, it's real. You're the right time at the right moment. You're the sunlight, keeps my heart going. Whoa, knowing when it's you again. Binabati kita, matandang Ginoo, pareho tayong masaya. Ang daming groomsmen, bakit isa lang ang bridesmaid? Sige na, hayaan mo siyang, pumili mula sa atin. Wala ba akong kahalagahan dito? Ang sekretarya ko ay hindi basta-basta makukuha, pero lahat tayo ay gusto ang bridesmaid. Anong kalokohan yan? Nakakasuka na ang asawa ko. Inaalipusta ka, kuya, wala naman kaming sinabi. Okay lang ba? Oo, wala silang kinalaman. Buntis ako. Sobrang saya, magiging tatay na ako.